Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 386. Black Mark City. Napahiga si Xiaoyan sa damuhan habang sumisigaw ang mabangis na hangin sa paligid niya. Hindi siya naglakas loob na igalaw ang kanyang katawan kahit kaunti, sa takot na ang mahiwagang bagay na nakatago sa loob ng kadiliman ay hindi pa umalis, at sa halip ay biglang maging marahas at papatay ng mga tao. Walang konsepto ng oras sa loob ng kadiliman. Nang lumitaw ang isang hibla ng pagkainip sa loob ng puso ni Xiaoyan, isang tipak ng sikat ng araw ang biglang sumikat sa kadiliman. Ang eksenang iyon ay parang itlog na walang kahit katiting na puwang ay dahan-daang nabibitak. Pinatalsik ng mainit na sikat ng araw ang kadiliman sa loob. Kasunod ng paglitaw ng unang sinulid ng sikat ng araw, maraming sinag ng sikat ng araw ang nagsimulang bumuhos. Ang umaalulong na hanging iyon ay unti-unting hangin na hanggang sa tuluyang mawala. Tinitigan ni Xiaoyan ang langit, na bahagyang lumiwanag, bago nakahinga ng maluwag sa loob ng kanyang puso. Maingat siyang umakyat at sinipat ang buong paligid. Agad niyang nakita ang grupo ng mga ngalakal, na nagsisimula ng ayusin ang lahat, ilang daang metro lang ang layo. Kaagad, dali-dali niyang binuksan ang kanyang hakbang at nagmamadaling lumapit. Nang lalapit na sana si Xiaoyan sa merchant group, nakita niya ang masayang plum na mukha ni Duo Ma. Mr. Xiaoyan, okay ka lang ba? Talagang sabik ako nang hindi kita mahanap kanina. Lumakad ng ilang hakbang pasulong si Duo Ma at sinabing nakahinga ng maluwag. Ayos lang ako. Ngayon lang, medyo naging pabaya ako at natangay ako ng malayo. Nang makita ang saya sa mukha ni Duo Ma, ngumiti si Xiaoyan at umiling. Bagamat ang dahilan ng pagiging balisa ng mataba na ito ay dahil sa kanyang lakas, siya ay itinuturing na medyo mas normal kumpara sa ilang mga tao sa Black Corner region. Nabigla ka. Kung gayon si Mr. Xiaoyan ay talagang maswerte. Kung ito ay isang tao na hindi pinalad, tiyak na mawawala siya sa loob ng napakalaking kapatagan na ito. Natuwa si Duo Ma at nakangiting nagsalita nang marinig niya ito. Mr. Xiaoyan, sumakay ka muna sa karwahe. Kailangan kong ayusin ang mga paninda dito na nadisperse ng hangin bago tayo magpatuloy sa paglalakbay. Tumanggaw si Xiaoyan. Pinagmasdan niya ang mersenaryong grupo, na nagsimula ng mag-impake, at hindi umimik. Muli siyang sumakay sa karwahe ng kabayo at naka-crossleg. Gayunpaman, nagpakawala ng mahabang buntong hininga ang kanyang puso. Nananatili pa rin ang pagkabigla sa kanyang nakababang mga mata. Bumulong siya sa kanyang puso. Iyan ba ang lakas ng Hall of Souls? Talagang nakakatakot sila. Ngunit hindi ito ganap tulad ng nakita mo. Sinabi ko na sa iyo noong nakaraang pagkakataon na ang Hall of Souls ay may mga pamamaraan na espesyal na ginagamit upang harapin ang mga espiritual na katawan. Bukod dito, hindi magagamit ng mga espiritual na katawan ang Dao Qi. Ang ilan sa mga espiritong iyon na nagtataglay ng mga kakaibang apoy at pinadalisay ang mga ito sa life flame ay medyo mas mahusay. Noon, nang makipagkita ako sa mga tao mula sa Hall of Souls, umasa ako sa bone-chilling flame upang matagumpay na makatakas. Kung hindi, ang aking pagtatapos ay maaaring medyo katulad sa kapwa na ngayon mo lang nakilala. Dahan-daang tumunog ang boses ni Yao Lao. Sa tingin ko ang mga diskarte sa pag-atake na ginamit ay tila hiwalay sa hangganan ng Dao Techniques at Dao Qi. Medyo nag-aalangan na sabi ni Xiaoyan habang inaalala ang kakaibang itim na kadena. Ito ay dahil alam niya na habang ang mga espiritual na katawan ay maaaring hindi magamit ang Dao Qi, ang pinsalang maaaring idulot ng Dao Qi sa kanila ay humihina din. Gayunpaman, nang ang kadena na iyon ay nakabalot sa kulay pula na espiritual na katawan, ito ay parang apoy na sumalubong sa isang piraso ng yelo. Napakatindi ng reaksyon kaya hindi nakapagsalita ang mga tao. Noong nakipag-ugnayan ako sa kanila noon, nagkaroon din ako ng ganitong pakiramdam. Gayunpaman, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na obserbahan ito ng mas detalyado. Ngayong naisip ko ito, ang kanilang mga paraan ng pag-atake ay talagang iba sa ordinaryong tao. Natatakot ako na ito rin sa huli kung bakit ang mga espiritual na katawan ay parang mga sanggol sa kanilang mga kamay, na walang gaanong kakayahang lumaban. Inihayag ni Yao Lao ang kanyang iniisip. Gayunpaman, hindi mo rin kailangang mag-alala tungkol dito ngayon.
Hanggat lumilitaw ako hanggat maaari, hindi nila dapat mahanap ang posisyon natin sa loob ng maikling panahon. Ang kailangan mong gawin sa kasalukuyan ay subukang itaas ang iyong lakas bago nila tayo matuklasan. Kung hindi, ang taong iyon mula pa noong una ay magiging isang hinalinhan na ang kapalaran ay ating paghahatian. Seryosong sabi ni Yao Lao. Pagkatapos ng engkwentro na ito sa loob ng Black Storm, ang pagkaapurahan na naramdaman ni Xiaoyan ay naging mas matindi. Bukod dito, ang pagkakita sa kakaibang paraan ng pag-atake ng kapwa iyon ay nagdulot din sa kanya ng kaunting pag-aalala. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay na hindi niya alam ay ang pinaka-nakakatakot. Gayunpaman, maaari tayong huminto sa Black Mark City sa loob ng isang araw. Ang auction fair doon ay dapat mayroong mga bagay na kailangan mo. At saka, ang auction fair ng Black Corner Region ay hindi isang bagay na may kukumpara ng mga nasa Jiama Empire. Ang pagtingin ay magiging isang eye-opener. Gayunpaman, mayroon ka bang sapat na pera sa iyo? Sa Black Corner Region ay hindi magkakaroon ng pera. Nakangiti si Yao Lao habang nagsasalita. Mukhang mayroon pa akong mahigit 100,000 gintong barya. Ito ang mga dibidendo mula sa pagbebenta ng gamot sa pagpapagaling sa Wutan City noon. Natarante si Xiaoyan nang marinig niya ito bago sumagot. Higit sa 100,000. Si Yao Lao ay medyo hindi nakaimik habang walang magawang sinabi. Ito ay sapat na upang payagan kang magpatuloy sa pamumuhay sa loob ng Black Corner Region. Gayunpaman, maaari mong kalimutan ang tungkol sa pagpunta sa auction para sa anumang bagay kung iniisip mong gawin ito. Napakamot si Xiaoyan sa kanyang ulo sa kahihiyan habang siya ay mapait na tumawa. Kung talagang hindi ito posible, maaari tayong pumunta at bumili ng ilang mga sangkap na panggamot upang pinuhin ang ilang mga gamot na isusubasta. Wala pa akong narinig na isang alchemist na kapos sa pera para gastusin. Maaari rin tayong mag-auction ng ilang Amethyst Lion Birth Essence o di kaya'y Fire Lotus Seeds. Kung ang mga bagay na ito ay ilalagay sa Black Corner Region, maaari din silang magdulot ng matinding sensasyon. Kapag dumating ang oras na iyon, natatakot ako na hindi mabilang ang mga malalakas na tao na nagsasagawa ng Fire Affinity Chi methods upang labanan ang mga ito. Nakangiting nagsalita si Yao Lao. Hindi pwede. Ang Amethyst Lion Birth Essence ang pinakagustong pagkain ng Heaven Swallowang Python. Kung wala ako nito, siguradong hindi makikinig sa akin ang maliit na bagay na iyon. Ano na lang ang mangyayari sa akin noon? 11 lang din ang Fire Lotus Seeds. At saka, naubos ko na ang isa sa kanila. Kahit na sa panahong iyon, nagalit ako sa kanila. Ano pa ang ilabas para ibenta? Inilibot ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at mamulong. Sa palagay ko ay dadalhin ko ang ilang medicinal pill na isusubasta. Sa kasalukuyan, ako ay, sa anumang paraan, isa ring alchemist na kayang pinuhin ang isang Tier 4 medicinal pill. Sa palagay ko, kahit nasa Black Corner Region na ito, ang isang Tier 4 alchemist ay hindi magiging tulad ng Repolyo, kung saan ang isang tao ay makakakuha ng isang bundle ng sabay-sabay. Kinagat ni Xiaoyan ang kanyang mga labi at sinabi, Repolyo. Iisipin na may isip mo pa iyon. Sa iyong status bilang isang Tier 4 alchemist, ituturing kang isang VIP kung random kang sasali sa alinmang paksayon. At saka, ang iyong pagtrato ay tiyak na hindi mas mahirap kaysa sa isang dawang. Pinagtawanan ni Yao Lao. Hihihi. Mas maganda pa yon. Ngumisi si Xiaoyan. Nang marinig niya ang tunog ng mga yabag na lumilitaw sa labas ng pintuan ng karwahe, tumigil siya sa pakikipag-usap kay Yao Lao at ipinikit ang kanyang mga mata at isinandal ang kanyang ulo, na parang isang matandang monghe na nagmumuni-muni. Mula nang maranasan nila ang Black Storm na iyon, ang convoy ng duo man na ito ay hindi na nakaranas ng anumang gulo. Bandang tanghali sa ikalawang araw, sa wakas ay nagsimulang lumitaw ang ilang luntiang kulay sa gilid ng monotonous na kulay itim na kapatagan. Nang makita nila ang nagkalat na berdeng kulay, hindi napigilan ng mga bihasang gwardya na mapabuntong hininga. Hanggat sila ay lumabas sa malaking kapatagan, sila ay magiging mas ligtas. Pagkatapos ng lahat, ang mga lungsod ay pinangungunahan ng iba't ibang, makapangyarihang mga paksayon.
Hanggat naibigay nila sa mga paksayon na ito ang sapat na kayamanan, hindi man lang sila mapupunta sa isang kahabag-habag na estado kung saan ang kanilang mga paninda ay ninakaw at ang kanilang buong grupo ay pinapatay. Ang mga paksayon na ito ay hindi sapat na hanggal na gumawa ng isang bagay tulad ng pagpatay ng manok para makuha ang itlog nito. Siyempre, walang tiyak. Kung hindi, ang Black Corner region ay hindi aayon sa reputasyon nito bilang ang pinakamagulong rehiyon sa loob ng kontinente ng Dauchi. Hinayla ni Xiaoyan ang kurtina ng karwahe ng kabayo mula sa loob at tiningnan ang grupo ng mga ngalakal na dahan-dahang lumalabas sa kulay itim na kapatagan. Nakahinga rin siya ng maluwag. Hihihi. Buti na lang at hindi namin nakilala ang mga brutal na dark bandy na iyon sa pagkakataong ito. Napanatili ko ang aking mga paninda at walang nasugatan o napatay. Talagang makakatipid ako ng maraming pera sa paglalakbay na ito. Isang ngiti, na parang naglabas siya ng mabigat na bigat, ang sumilay sa matambok na mukha ni Duo Maria. Ang pagdadala ng mga kalakal sa Great Plains ng madilim na rehiyon ay hindi naiiba sa pagsasabit ng ulo sa sinturon. Kung ang isa ay malas, ang isa ay mawawalan ng buhay. Kung tutuusin, hindi naging madali ang kumita ng pera sa Black Corner region na ito. Tama, Mr. Xiaoyan, ito ang iyong gantimpala. Bagamat hindi ito tumutugma sa iyong halaga bilang isang dadaushi. Si Duo Ma ay naglabas ng isang bag ng mga gintong barya mula sa kanyang bulsa sa dibdib at ibinigay ito kay Xiaoyan habang sinabi niya na may mapait na ngiti. Kung wala si Mr. Duo Ma ang nangunguna, natatakot ako na kahit na maglakad pa ako ng isa pang 10 araw, mahirap para sa akin na makahanap ng daan palabas sa Great Plain of the Dark Region. Ang perang ito ay higit pa sa sapat. Hindi mayabang na tinanggihan ni Xiaoyan ang gantimpala ng kabilang partido. Tinanggap niya ang mga gintong barya at tinimbang ito sa kanyang kamay. Mula sa bigat nito, ito ay lumilitaw na humigit kumulang 5,000 gintong barya o higit pa. Mr. Xiaoyan, maraming salamat. Tumanggaw si Duo Ma bilang pasasalamat. Agad niyang iniabot ang detalyadong mapa mula sa bulsa ng kanyang dibdib. Sa mahinang boses, sinabi niya. Sa palagay ko, para sa isang bagong tao na kakapasok lang sa Black Corner region, ito ang pinakamahalagang gantimpala. Nanliit ang mga mata ni Xiaoyan at dahan-daang tumanggo, ngunit hindi niya ito tinanggihan. Hihihi. Mr. Xiaoyan, nakikita kong bata ka pa at ganito kalakas ang iyong lakas. Sa tingin ko, hindi masama ang iyong talento sa pagsasanay. Gayunpaman, dapat kang laging mag-ingat sa paglalakad sa Black Corner region. Mas mainam kung hindi mo hahayaang madaling makita ng iba na ikaw ay isang bagong tao na kakapasok lang sa Black Corner region. Kung hindi, magkakaroon ka ng maraming hindi kinakailangang gulo. Tumawa ng mahina si Dao Maria. Pakikinggan ko ang iyong mga babala. Matapos lumabas ang convoy sa Great Plains of the Dark Region, unti-unti nilang binawasan ang kanilang bilis. Nagmamadali silang dumaan sa isang kalsada sa bundok para sa isa pang 2 oras bago sila tuluyang dumaan sa isang bundok sa hapon. Sa paanan ng bundok, bahagyang lumitaw ang malabong balangkas ng isang napakalaking lungsod, na nabuo sa pamamagitan ng pagtatambak ng malalaking itim na bato. Sa 4 na tarangkahan ng lungsod, malabo na makikita ng isa ang maliliit na itim na tuldok na parang mga langgam na pinagsasama-sama at nagkukumpulan sa malaki at madilim na pasukan ng lungsod. Hihihi. Mr. Xiaoyan, ito ang Black Mark City. Dahil sa auction fair na gaganapin sa loob ng 2 araw na ito, maraming paksayon at malalakas na tao mula sa malapit ang magmamadali. Total, palaging may kakaibang object bilang pangunahing atraksyon sa bawat taon na auction fair. Balitang-balita na ang object na nangingibabaw sa auction fair noong nakaraang taon ay isang disc-scroll na may iba't ibang klase mula sa teknik noong nakaraang taon. Muntik nang magsimula ng laban sa auction fair na ito para makuha ito kung hindi dahil sa lakas na sumusuporta sa organizer, malamang na ito ay direktang naging komedya. Tumayo si Duo Ma sa karwahe ng kabayo at tinitigan ang lungsod sa paanan ng bundok habang nagsasalita ng ngiti kay Xiaoyan sa gilid. D-class daw technique. Kusang kumaibot ang sulok ng bibig ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Ang lugar ay talagang isa kung saan ang mga ninakaw na kalakal at natatanging kayamanan ay dumaloy sa walang batas na rehiyong ito.
Imposibleng makakita ng Dao technique ng klase na ito sa loob ng Jiama Empire. Tara na. Ikinaway ni Duo Ma ang kanyang kamay at nagsimulang humajijek pababa ang convoy. Sa buong daan, may dala silang mga butil ng dilaw na alikabok habang tumatakbo sila patungo sa napakalaking lungsod sa paanan ng bundok. Sana, hindi ako mabaygo. Pinagmasdan ni Xiaoyan ang lungsod na unti-unting lumalawak sa kanyang paningin habang siya ay mahinang bumubulong. Nagtataka ang kanyang puso at may mga inaasahan. Battle Through the Heavens. Kabanata 387. Si Xiaoyan sa pinansyal na problema. Bumaba ang convoy mula sa tuktok ng bundok. Makalipas ang 10 minuto, lumapit sila sa madilim at itim na tarangkahan ng lungsod. Unti-unting bumagal ang kanilang bilis bago sila tuluyang pumila sa likod ng mahabang pila ng mga tao at tahimik na naghintay ng kanilang turn para makapasok sa lungsod. Nakatayo sa harap ng karwahe ng kabayo, inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo at pinag-aralan ang madilim na masa na siyang napakalaking pader ng lungsod. Lumipat ang kanyang tingin sa tatlong malalaking salitang Black Mark City na inilagay mismo sa gitna ng gate ng lungsod. Dahan-daang ibinaba ang kanyang paningin, sa wakas ay huminto siya sa 10 dagdag na lalaking nakasuot ng maitim sa gate ng lungsod. Sila ay tila mga bantay ng isang lungsod sa labas ng mundo. Gayunpaman, sa lugar na ito, ang sinumang gustong pumasok ay kailangang magbigay ng medyo malaking halaga ng mga bayarin sa pagpasok sa lungsod. Dapat malaman na kung ang ganitong uri ng mga bayarin sa pagpasok ng lungsod ay ilalagay sa kapaligiran tulad ng Jiama Empire, malamang na direktang magdulot ito ng kaguluhan. Gayunpaman, sa Black Corner Region, ang isang bagay na tulad nito ay karaniwan. Mawala ka, tumigil ka sa pagtalon sa harap ko. Habang pinagmamasdan ni Xiaoyan ang lungsod na may espesyal na paglilingkod sa Black Corner Region, isang sumpa, na puno ng iritasyon, ay biglang tumunog sa isang lugar na hindi kalayuan sa harapan niya. Inilipat ni Xiaoyan ang kanyang tingin. Ito ay talagang isang kalbo, malaking tao. Marahil ay dahil sa naiinip siya sa lahat ng paghihintay, ngunit binuhat niya ang isang payat at mahinang lalaki sa kanyang harapan gamit ang kanyang palad. Nalaglag na lang ang mga salita ng kalbong malaking lalaki nang biglang lumingon ang payat at mahinang lalaki na binuhat niya. Isang dagger ang mabilis na hinugot mula sa kanyang manggas. Ang punyal ay naglabas ng malamig na kislap at marahas na sinaksak patungo sa lalamunan ng kalbong ulo na malaking lalaki. Gayunpaman, maswerte na ang reaksyon ng huli ay maliksi. Ang kanyang leeg ay nagmamadaling umatras at ang punyal ay hindi pagkakatugma at natusok sa isang lugar kalahating pulgada sa ibaba ng lalamunan. Kaagad, tumaas ang sariwang dugo at isang matalim, nakakakilabot na hiyaw ang umalangaw mula sa bibig ng kalbo at malaking lalaki. Matapos masugatan ng seryoso ang kalbo at malaking lalaki sa isang hampas, ang payat na mahinang mukhang binata ay umindayog ang kanyang katawan at para siyang loach habang ang kanyang katawan ay nagkontrata at nag-alis sa kanyang damit. Pagkatapos nito, gamulong siya sa ilang mga palumpong sa gilid at nawala. Bastos. Papatayin kita. Ang mga mata ng kalbong malaking lalaki ay pulang-pula habang inilabas niya ang punyal. Nawalan siya ng sense of reason habang sumusugod din siya sa mga palumpong. Pagkaraan ng ilang sandali, isang hiyawan na katulad ng nakakatakot na hiyaw mula kanina ay lumabas mula sa mga palumpong. Matagal bago ito unti-unting nawala. Nakatayo si Xiaoyan sa frame ng karwahe at medyo natigilan habang pinagmamasdan ang mga palumpong. Nang marinig niya ang huling sigaw na iyon, alam niyang mahihirapan ang kalbo na malaking lalaki na panatilihin ang kanyang buhay. Gayunpaman, ang naging dahilan ng pagkatulala niya ay ang lakas ng kalbong malaking lalaki na iyon ay nasa isang 2-star Dao Shi habang ang payat na mahinang mukhang lalaking iyon ay nasa Dao Z class lamang. Ang agwat sa pagitan ng dalawa ay napakalaki, gayunpaman ang payat, mahinang mukhang mamamatay na suntok ng lalaking iyon ay talagang napakatindi at wala man lang kahit katiting na pag-aalinlangan. Ang ganitong uri ng mabisyo na Pekana ay talagang hindi makapagsalita. Ang mga taong maaaring mabuhay sa loob ng Black Corner Region ay talagang hindi ordinaryong mga karakter. Ngayon lang talaga naintindihan ni Xiaoyan ang kasabihang ito. Hihihi. Mr. Xiaoyan, huwag husgahan ang isang libro sa pabalat nito sa Black Corner Region na ito.
Ito ay dahil ang mga bangkay ng mga namatay sa Black Corner region dahil sa pagmamaliit ay halos mapuno ang isang buong lungsod. Nakangiti si Duo Ma habang nagsasalita. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Ang eksenang nasaksihan ng sarili niyang mga mata ay nagbigay daan sa kanya na lubos na maunawaan ang mga patakaran ng Black Corner region. Parang isang maikling interlude ang away ng dalawang tao kanina at binigyan lang ng entertainment ang mga taong nakapila. Gayunpaman, halos walang sino man ang nag-aksaya ng anumang emosyon tungkol dito. Unti-unting umusad ang pila. Matapos maghintay ng halos kalahating oras, sa wakas ay turn na ng convoy. Nang makarating ang convoy sa gate ng lungsod, iniabot ni Duo Ma ang isang malaking bag ng mga gintong barya sa napakabilis na paraan. Matalim ang mga mata ni Xiaoyan. Kitang-kita niya na may maliit na bag na nakatago sa kamay ni Duo Ma nang iabot ng huli ang malaking bag ng mga gintong barya. Ang walang pakialam na lalaking iyon na nakasuot ng itim ay tumanggap ng mga gintong barya at walang ingat na tinitimbang ito sa kanyang mga kamay. Medyo naging malumanay ang kanyang ekspresyon, ngunit wala siyang sinabing hindi kailangan. Ikinaway niya ang kanyang kamay at pinayagan ang grupo ng mga ngalakal ni Duo Ma na makapasok sa lungsod. Hihihi. Mr. Xiaoyan, saan mo susunod na balak pumunta? Pagpasok sa lungsod, huminto ang convoy ni Duo Ma at nagtanong siya sabay ngiti. Plano kong maglibot sa lungsod. O tama, maaari ko bang malaman kung saan ko mahahanap ang pinakamalaking bilang ng mga sangkap na panggamot sa Black Mark City? Bumaba si Xiaoyan mula sa karwahe ng kabayo, itinaas ang kanyang ulo, at nagtanong. Mga sangkap na panggamot ha? Iyon ay natural na magiging 1,000 medicine place. Hanggat mayroon kang sapat na halaga, makakabili ka ng mga pambihirang sangkap na panggamot na mahirap hanapin sa labas ng lugar na ito. Nakangiting sagot ni Duo Maria. Salamat talaga. Dahil ganito, maghiwalay na tayo ng landas dito. Mag-usap tayo sa hinaharap kung may pagkakataon. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay patungo kay Duo Maria. Hindi na niya hinintay ang huli na magsalita ng magagalang na salita ay inikot niya ang katawan at isiniksik sa agos ng tao. Pagkatapos nito ay nawala siya. Oo, sana ay magkita tayong muli. Gayunpaman, sa mga taong namamatay sa Black Corner region taon-taon, ang bilang ng mga namamatay sa mga bagong tao ay ang pinakamataas. Ito ay lalo na para sa mga kabataang may kaunting lakas. Puno sila ng lakas ng kabataan at hindi alam kung paano itago ang kanilang mga talino, malinaw na mukhang magkakaroon sila ng maikling buhay. Gayunpaman, ang kanyang maliit na batang lalaki ay maaaring mas mahusay na makibagay sa ganitong uri, ang kanyang maliit na batang lalaki ay mas mahusay na makibagay sa ganitong uri ng mga pamamaraan. Lugar at gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Habang pinagmamasdan niya ang likod ni Xiaoyan na nawala, tumawa ng mapait si Duo Ma bago iwinagayway ang kanyang kamay at pinangunahan ang convoy patungo sa isa pang kalye. Dahan-daang naglakad si Xiaoyan sa kalye. Ang kanyang tingin ay paulit-ulit na dumaan sa mga tindahan sa magkabilang gilid ng kalye. Gayunpaman, kung ano talaga ang naging dahilan upang hindi makapagsalita si Xiaoyan ay bago niya natapos ang paglalakad sa maikling kalyeng ito, na hindi man lang 100 metro ang haba, nakakita na siya ng hindi bababa sa 10 awayan. May mga sitwasyon pa nga tulad ng pagguhit ng kutsilyo para magkaroon ng madugong labanan. Tungkol sa ganitong uri ng lungsod, mayroon lamang isang salita na angkop na ilarawan ito. Iyon ay, magulo. Iniwasan ni Xiaoyan ang ilang madugong labanan, at dumaan sa dalawang sulok ng kalye. Naglakad siya ng halos 20 minuto bago tuluyang huminto ang kanyang namamasid na tingin sa signboard ng isang tindahan na may malawak na espasyo. Nakasulat sa maputlang-pulang signboard na iyon ang tatlong malalaking salita na mukhang sinaunang, 1,000 Medicine Place. Ito dapat ang lugar, tama. Mahinang ungol ni Xiaoyan sa kanyang puso. Binilisan niya ang kanyang bilis at pumasok sa tindahan ng gamot na ito na may pambihirang kapaligiran. Kaagad, ang pinaghalong higit sa 100 iba't ibang mga panggamot na pabango ay bumangon, na naging dahilan upang hindi niya sinasadyang magkaroon ng salpok na bumahing. Ang laki sa loob ng medicinal shop ay malaki. Ang mga kristal na counter ay inilagay ng patayo at paalang sa loob ng tindahan.
Mayroong iba't ibang uri ng mga sangkap na panggamot na inilagay sa loob ng mga transparent na counter. Sa sandaling ito, napakaraming tao ang nagpost sa kanilang mga yapot sa harap ng mga counter na ito. Paulit-ulit na umalangaw-ngaw ang maingay na ingay sa loob ng shop. Dahan-dahan siyang dinala ng mga yapot ni Xiaoyan patungo sa mga kristal na counter. Lumipat ang kanyang tingin sa loob nito at bumungad sa kanyang mga mata ang pagkagulat. Ito ay tulad ng sinabi ni Duo Maria. Ang mga sangkap na panggamot sa loob ng Thousand Medicine Place na ito ay talagang mahirap hanapin sa labas ng mundo. Talagang hindi niya alam kung paano nila nakuha ang napakaraming kakaibang sangkap na panggamot. Nagulat si Xiaoyan habang umiiling. Lumipat ang kanyang tingin sa mga presyong nakasaad sa ibaba ng mga sangkap na panggamot at hindi sinasadyang natigilan. Ang isang mataas na ranggo na Wood Spirit 3-pin flower ay maaaring bihira sa labas ng mundo, ngunit ang presyo ng pagbebenta nito ay hindi hihigit sa 50,000 gintong barya. Gayunpaman, ang presyo dito ay itinaas ng halos 3 beses sa halagang iyon. 170,000 para sa isa. Ang mga taong ito ay maaaring pumunta at direktang manakawan ang iba. Hindi nakaimik si Xiaoyan habang umiiling. Sa kanyang kasalukuyang kayamanan, lumilitaw na hindi niya kayang bumili ng isang Wood Spirit 3-pin flower. Tumawa ng mapait si Xiaoyan. Ang kanyang tingin ay muling dahan-daang dumaan sa kristal na counter. Maya-maya, tumayo siya sa huling counter na may medyo manhid na ekspresyon. Mula sa kanyang obserbasyon kanina, nakita niya nga ang lahat ng sangkap na panggamot para pinuhin ang isang spiritual recovery purple pill. Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang mga kalkulasyon, kung bibilhin niya ang lahat ng mga sangkap na panggamot na ito, kakailanganin niya ng hindi bababa sa 170,000 gintong barya. Walang prinsipyong tindahan walang prinsipyong tindahan. Mabuti sana narito si Old High. Dahil siya ang dakilang elder ng Primer Clan, tiyak na hindi magiging problema ang pagkuha ng ganitong halaga ng pera. Marahang mamulong si Xiaoyan sa kanyang bibig. Biglang nakaramdam ng pagkabalisa si Xiaoyan. Noong nakaraan, hindi siya nag-abala tungkol sa mga bagay na may kaugnayan sa pera. Ngayon, nagsimula na talaga siyang mainas sa pera noong papasok pa lang siya sa Black Corner region. Guro, ano ang gagawin natin ngayon? Sa kanyang walang magawang kalagayan, napangiti lamang si Xiaoyan at nagtanong sa kanyang puso. Hihihi. Sinabi ko na sa iyo na mahihirapan kang lumipat kahit 1 pulgada sa loob ng Black Corner region kung wala kang pera. Panunokso ni Yao Lao. Ano pa ang magagawa mo? Kung ayaw mong makipagpalitan ng mga bagay, dapat mo munang kalimutan ang tungkol sa spiritual recovery purple pill na iyon. Gamitin ang natitirang pera mo para makabili ng 2 set ng medicinal ingredients para pinuhin ang 3 lines green spirit pill. Pagkatapos nito, pumunta sa auction house at isubasta ang mga medicinal na table task, kung hindi, tiyak na makukuha mo ang mga gamot na hindi mo makukuha. Mga sangkap na panggamot. Ito lang ang magagawa natin. Napabuntong hininga si Xiaoyan at nagsimulang tumalikod upang hanapin ang mga sangkap na panggamot para pinuhin ang 3 lines green spirit pill. Mapalad na ang 3 lines green spirit pill ay isang tier 4 medicinal pill. Sa makatuwid, ang mga sangkap na panggamot na kailangan nito ay mas mura kaysa sa kung ano ang kinakailangan upang pinuhin ang espiritual na recovery purple pill. O ayan, halos nakalimutan kong sabihin sa iyo ang isang mahalagang bagay. Bagamat ang bagay na ito ay magdaragdag ng problema na mayroon ka sa iyong mahihirap na pananalapi. Masayang sabi ni Yao Lao na may ngiti, dahilan para makaramdam ng kaunting pagkabalisa si Xiaoyan. Dahil plano mong kunin ang Fallen Heart Flame na iyon, kakailanganin mong kompletuhin ang lahat ng kinakailangang gawain sa paghahanda tulad ng paglunok mo ng Green Lotus Core Flame noon. Ngumiti si Yao Lao bago nagpatuloy. Nang nilunok mo ang Green Lotus Core Flame, umasa ka sa proteksyon ng Blood Lotus Pill upang lubos na mapataas ang iyong mga pagkakataong magtagumpay. Gayunpaman, ang Fallen Heart Flame na iyon ay nasa 14 na ranggo sa Heavenly Flame Rankang. Iyan ay mas malakas kaysa sa green na paghahanda na ito ay ang core na green. Ang oras sa paligid ay dapat na mas kumpleto pa. Muntik ko nang makalimutan ang tungkol doon. Nagulat si Xiaoyan bago siya biglang naintindihan.
Kung hindi dahil sa tulong ng Blood Lotus Pill sa huling pagkakataon na nilamon niya ang Green Lotus Core Flame, walang katiyakan kung magtatagumpay ba siya o hindi. Kung gayon, ano ang kailangan nating ihanda sa oras na ito? Tanong ni Xiaoyan na hindi sigurado. Isang Tier 6 Medicinal Pill, Ground Spirit Pill. Hindi gaanong medicinal ingredients ang kailangan para pinuhin ito. 4 lang sila. Flame Core Ganoderma, Asparagus Ice Firefruit, Greenwood Celestial Vine, at isang rank 6 na water type na Monster Core. Ang mahinang mga salita ay naging sanhi ng mga gumagalaw na yapak ni Xiaoyan upang biglang mawalan ng malay. Bahagyang umawang ang sulok ng kanyang bibig. Kahit na hindi binanggit ang pangalan ng 3 sangkap na panggamot, na hindi pa niya narinig, ang pinakahuli ay sapat na upang bigyan siya ng udyok na kumilos sa isang naguguluhan at nagagalit na paraan. Isang rank 6 Monster Core. Kailangan ba niyang pumunta at pumatay ng isang rank 6 na napakalakas na magical beast na maaaring makipaglaban sa isang dawhuang? Kahit na gusto niyang hanapin ang kamatayan, hindi niya kailangang gumamit ng ganoong paraan, hindi ba? Battle Through the Heavens. Kabanata 388. Pag-iwas sa kahirapan sa pamamagitan ng pagpipino ng mga pills. Pagkatapos maglakad palabas mula sa Thousand Medicine Place, inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo at pinagmasdan ang medyo madilim na kalangitan. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Mula sa sandaling ito, formal na siyang naging miyembro ng naghihikahos na angkan. 4 na hanay ng mga sangkap na panggamot upang pinuhin ang 3-line Green Spirit Pill ay hindi lamang ganap na naubos ang lahat ng kanyang 130,000 gintong barya, ngunit nakuha din siya na kumuha ng kabuoang 3 bote o 27 Energy Recovery Pills upang matagumpay na matanggap ang mga sangkap na panggamot mula sa isang nagtatakang attendant. Dapat na malinaw na malaman ng isa na ayon sa halaga nito sa pamilihan, ang Energy Recovery Pill ay maaaring ibenta ng higit sa 5,000 gintong barya bawat isa. Kung ang 27 pirasong ito ay ibinebenta ng magkasama, ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000 gintong barya. Napakahirap ko na halos isang pulubi. Sana ay hindi ko sila sirain kapag nagpino. Kung hindi, natatakot ako na talagang kailanganin kong kunin ang Amethyst Lion Birth Essence para maibenta. Tumawa ng mapait si Xiaoyan. Bagamat bumili siya ng 4 na hanay ng mga sangkap na panggamot na kailangan para pinuhin ang 3-line Green Spirit Pill, imposibleng makamit ang 100% tagumpay sa kanyang kasalukuyang kakayahan. Bukod dito, kung nagtagumpay siya sa 2 sa 4 na pagkakataon, magagawa niyang kumita sa transaksyong ito. Ang problema, gayunpaman, ay hindi siya nang ahas na tiyakin na mapanatili niya ang ganoong mataas na rate ng tagumpay. Noon, sa Alchemist Grand Meeting sa loob ng Jiama Empire, malamang na hindi niya mapipino ang pinakamataas na grado na 3-line Green Spirit Pill kung hindi siya umasa sa swerte. Gayunpaman, sino ang makakapaggarantiya na ang ganitong uri ng swerte ay palaging makakasama niya? Lumingon si Xiaoyan at tiningnan ang paalang na signboard ng Thousand Medicine Place. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at isinumpa ang walang prinsipyong tindahan bago nagsipilyo ng kanyang manggas at lumusab sa kalye upang magsimulang maghanap ng isang tahimik na lugar kung saan maaari niyang pinuhin ang mga table tasks. Dahan-dahan siyang naglakad sa kalye ng mahigit 10 minuto bago huminto sa labas ng isang inn. Sandali siyang nag-alinlangan bago pumasok dito. Sa loob ng isang maliit at tahimik na silid, inilabas muna ni Xiaoyan ang mga gamot na binili niya kanina at isa-isang inilagay sa mesa. Habang inilalabas niya ang mga ito, mahina niyang sinabi. Mabuti na lang at hindi ko tinanggihan ang kabayarang ibinigay sa akin ni Duo Ma kanina. Kung hindi, wala na akong sapat na pera para manatili sa isang inn. Itong buhay na aking ginagalawan. Ay talagang napakasama. Matapos ilabas ni Xiaoyan ang lahat ng sangkap na panggamot, sa wakas ay naglabas siya ng isang medicinal cauldron, na hindi masyadong mataas. Nang makumplito niya ang aksyong ito, pumalakpak siya at mapait na ngumiti habang sinabing. Mukhang magkakaroon ng malaking away. Kalimutan mo na, tretuhin mo lang ito bilang isang warm-up. Dahan-daang pinitik ni Xiaoyan ang kanyang daliri at isang maliit na kulay berdeng apoy ang lumabas sa dulo ng kanyang daliri. Agad itong bumaril sa labasan ng apoy ng medicinal cauldron. Kaagad,
Ang berdeng kulay na apoy na panla ay nagbago sa isang nagngangalit na apoy na tumaas at nasusunog sa loob ng nakapagpapagaling na kaldero. Tiningnan ni Xiaoyan ang tumataas na kulay berdeng apoy, at huminga ng malalim. Pinigilan niya ang iba't ibang emosyon sa kanyang puso at ang kanyang mahabang daliri ay tila pinipilipit ang mga bulaklak at pumitas ng isang dahon habang dumaan ito sa ibabaw ng mesa. Isa-isang gumuhit ng arko ang mga sangkap na panggamot habang itinapon ang mga ito sa medicinal cauldron. Sa isang iglap, naging pulbos sila. Sa loob ng tahimik na silid, ang kulay berdeng apoy ay sumasayaw sa loob ng nakapagpapagaling na kaldero na parang isang diwata. Ang mga spark na naaaninag mula sa mga dingding ay gumawa ng mga nagbabantang kilos at mukhang napakakahanga-hanga. Ang mga sangkap na panggamot ay isa-isang itinapon sa kaldero ng gamot. Ang iba't ibang kulay na mga pulbos na panggamot ay dahan-daang naipon, at sa wakas ay nagsimulang magpakita ng isang trend ng pagsasanib sa ilalim ng pag-ihaw ng apoy. Makalipas ang isang oras, matiim na tinitigan ni Xiaoyan ang embryonic form ng medicinal pill na bahagyang nakikita sa loob ng medicinal cauldron. Inilabas niya ang isang kulay purple na danwan mula sa loob ng storage ring at mabilis na isiniksik iyon sa kanyang bibig. Bahagya siyang ngumunguya at biglang nagbago ang selyo sa kamay. Sa loob ng medicinal cauldron, makikita ng isang tao na ang kulay berdeng apoy ay agad na umatras. Kasabay nito, ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang bibig, at iniluwa ang isang kulay ubing apoy na dumungaw sa panggamot na kaldero. Bang! Kakapasok lang ng purple flame sa medicinal cauldron nang bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan. Isang malambot at mahinang tunog ang kaagad na tumunog at isang tumpok ng kulay itim na uling ay dumulas mula sa ilalim ng nakapagpapagaling na kaldero. Che! Nabigo! Walang magawang umiling si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang tumpok ng kulay itim na abo. Masyado kang nabalisa noong nagsasama ang gamot na tableta. Naiinip ka rin sa pagbabago ng apoy. Kung pinino mo ang gamot sa ganoong paraan, hindi man lang 20-30% ang tsansa mong magtagumpay. Ang mahinang boses ni Yao Lao ay narinig sa puso ni Xiaoyan. Diretso siya sa punto na itinuro niya ang mga pagkakamaling nagawa ni Xiaoyan noong nagpino kanina. Tahimik na tumanggaw si Xiaoyan sa kanyang ulo. Wala siyang mahanap na salita para ipaliwanag ang sarili. Sa halip, tahimik siyang tumayo sa harap ng medicinal cauldron sa loob ng 2 minuto at huminga ng malalim na hangin. Ang emosyon mula sa kanyang pagkabigo kanina ay agad at tuluyang natanggal sa kanyang isipan. Walang kagalakan o lungkot sa mukha niya. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at isa pang tipak ng berdeng kulay na apoy ang bumaril sa medicinal cauldron. Tahimik ang isip ni Xiaoyan. Isang kulay berdeng apoy ang sumasayaw sa loob ng kanyang maitim na mga mata. Unti-unting lumayo ang mahabang kamay niya sa ibabaw ng mesa bago gumawa ng biglaang paggalaw. Kaagad, ang mga sangkap na panggamot ay muling natangay sa kalderong panggamot. Tahimik na nagpatuloy ang pagdadalisay sa loob ng tahimik at maliit na silid. Makalipas ang halos 1 pang oras, biglang nanlaki ang medyo duling na mga mata ni Xiaoyan. Ang selyo sa kanyang kamay ay parang sumasayaw na paro-paro, na maliwanag at maganda. Bigla niyang idinilat ang kanyang bibig at ang purple flame ay bumaril sa kaldero habang ang berdeng apoy ay tahimik na naglaho. Isang mapatla berdeng kulay na spherical slick medicinal pill ang gamulong at umikot sa itaas ng purple flame sa loob ng medicinal cauldron. Ang magandang purple at green colored pill lines ay dahan-dahang lumitaw sa ibabaw ng medicinal pill. Ho! Pinunasan ni Xiaoyan ang malamig na pawis sa kanyang noo at nagbigay ng mahabang buntong hininga. Hindi na siya nakipagsapalaran, at ipinatawag ang bone-chilling flame, na pag-aari ni Yao Lao. Bagamat magagawa niyang maging sanhi ng pagiging tunay na taglay ng Green Spirit Pill ng 3 linya kung siya ay magtatagumpay at mapataas ang halaga nito ng husto, ang kasalukuyang kanya ay hindi nang ahas na garantiya na ang pagdaragdag ng huling linya ay magtatagumpay sa isang pagtatangka tulad ng nangyari sa Alchemist Grand Meeting. Ang mga kapalaran ng kasalukuyang kanya ay umasa sa 2 linyang Green Spirit Pill na ito. Kung hindi siya nag-iingat at nasira ito, talagang hindi makapagsalita ang isa. Sa halaga ng 2-line Green Spirit Pill, maaari itong i-auction sa humigit kumulang 400,000. Ang 3-line Green Spirit Pill, sa kabilang banda,
ay maaaring umabot sa mataas na presyo na humigit kumulang 600,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga ito ay halos doble. Ang nakangiting boses ni Yao Lao, na nagdadala ng ilang tukso, ay tumunog. Ang 400,000 ay makakatulong upang mabawi ang aking kapital. Namilog ang gilid ng mga mata ni Xiaoyan habang pilit niyang kinokontrol ang tukso. Inilagay niya ang medicinal pill sa isang bote ng jade at naupo ng naka-cross-legged sa kama, na nasa gilid, para magpahinga ng kalahating oras. Pagkatapos nito, muli siyang tumayo, lumipat sa gilid ng mesa at nagsimulang magpatuloy sa pagpino. Si Xiaoyan ay ibinaba sa maliit na silid para sa buong hapon habang pinipino niya ang natitirang mga sangkap na panggamot. Nang unti-unting dumilim ang langit, tuluyang napino ang mga sangkap na panggamot sa mesa. Sa mesa, mayroong 2 maliit na bote, bawat isa ay nag-iimbak ng isang spherical pale green na tabletang panggamot. Ang isang mahinang halimuyak na panggamot ay bahagyang tumutulo mula sa kanila, na nagiging sanhi ng pakiramdam ng mga tao na lubos na nakaka-relax. Ang apoy na kulay lila ay nagngangalit at nag-aapoy sa loob ng nakapagpapagaling na kaldero. Ang isang maputlang lilang linya ay lumitaw na sa huling green spirit pill habang ito ay pinananatiling mainit sa loob ng lilang apoy. Sa 4 na hanay ng mga sangkap na panggamot, posibleng matagumpay niyang mapino ang 3 twolline green spirit pill. Ang rate ng tagumpay na ito ay napakataas na kaya medyo nakakagulat. Siyempre, kung hindi dahil sa sobrang karanasan na Yao Lao na nagtuturo mula sa likuran at sa epekto ng Heavenly Flame, malamang na hindi makakamit ni Xiaoyan ang antas ng tagumpay na ito na magiging sanhi ng pagkainggit ng mga tao kahit gaano pa sila karaming talento sa pagpino ng medisina. Ang apoy na kulay lila ay dahan-daang lumukso sa loob ng maitim at itim na mga mata ni Xiaoyan. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa green spirit pill, na unti-unting tinatapos ang mainit at pampalusog na yugto nito. Marahan niyang dinilaan ang kanyang labi habang ang gilid ng kanyang mga mata ay sumulyap sa 2 two-line green spirit pills sa mesa. Biglang nag-init ng kaunti ang maitim at itim niyang mga pupil. Hihihi. Alam ko na sa huli, mawawalan ka pa rin ng pasensya at plano mong pinuhin ang isang 3-line green spirit pill. Mukhang malinaw na alam ni Yao Lao kung ano ang iniisip ni Xiaoyan habang umaalingaw-ngaw ang kanyang mapanuksong tawa sa puso ni Xiaoyan. Hihihi. Sa anumang kaso, napino ko na ang 2 two-line green spirit pills. Kahit na mabaygo ang isang ito, kikita pa rin ako. Dapat magsapalaran ang isang tao para maging mas exciting ang kanyang buhay, hindi ba? Ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang bibig at ngumiti. Dahan-daang tinapik ng kanyang daliri ang itim na singsing at dahan-daang bumangon ang makapal at puting kulay na apoy na panla. Nang lumitaw ang makapal, puting kulay na apoy, ang temperatura ng orihinal na mainit, maliit na silid ay bumagsak ng husto. Unti-unting naging seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan. Ibinalot ng kanyang espiritual na lakas ang kulay puti na apoy at maingat na itinapon ito sa panggamot na kaldero. Ang kulay ubing apoy sa loob nito ay itinaboy ng isa pang espiritual na lakas, at inalis mula sa panggamot na kaldero bago tahimik na naglaho. Pumasok ang kulay puti na apoy nang maalis ang kulay lila na apoy. Ang kontrol na kailangan para mapatakbo ang 2 sa parehong oras ay hinawakan ni Xiaoyan, na ang espiritual na lakas ay ganap na nakatuon, nang walang anumang pagkakamali. Maging si Yao Lao ay nagpakawala ng mahinang tunog. Nang pumasok ang kulay puti na apoy sa medicinal cauldron, ang medicinal cauldron ay talagang bahagyang nanginginig ng ilang beses sa ilalim ng biglaang pagbaba ng temperatura. Ang isang maliit na linya ng crack ay tahimik na lumawak. Ang pagpapalit sa pagitan ng malamig at mainit ay talagang nagdudulot ng malaking pinsala sa tibay ng isang kaldero. Sa susunod ay kailangan kong kumuha ng mas mahusay na kalderong panggamot kung may oras ako. Kung hindi, ako ay magiging nasa tenterhooks sa tuwing magpino ako ng gamot sa hinaharap. Ang sulok ng mga mata ni Xiaoyan ay sumulyap sa maliliit na linya ng crack habang siya ay bumuntong hininga at umiling. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay hindi talaga mapatlas sa sandaling ito. Sa ilalim ng paunang kondisyon ng tamang pagkontrol sa apoy, nagawa pa rin siyang suportahan ng medicinal cauldron na ito hanggang sa tuluyang napino ang medicinal pill. Ang makapal,
puting apoy ay parang maliit at puting ahas sa loob ng medicinal cauldron habang tinatakpan nito ang medicinal pill. Ang mga butil ng kakaibang temperatura na pinaghihiwalay ng isang puwang ay dahan-daang tumagos sa panggamot na tableta. Pagkatapos nito, nagsimulang unti-unting lumabas ang isang maliit na puting kulay na pill line sa medicinal pill. Bueno, ang kontrol ng apoy sa pagkakataong ito ay mas mahusay kaysa sa huling pagkakataon. Tumanggaw si Yao Lao at medyo nagpuri nang makita niya ang maliliit na pagkilos ng kulay puti na apoy. Seryoso ang mukha ni Xiaoyan sa sandaling iyon. Paulit-ulit na tumutulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo. Kahit anong sabihin ng isa, ang bone-chilling flame ay isang apoy na hindi sa kanya. Sa makatuwid, ito ay lubhang nakakapagod upang subukang kontrolin ito. Nagresulta ito sa kasalukuyang hindi siya ng ahas na walang ingat na tumugon kay Yao Lao. Natatakot siya na kung maabala pa siya ng bahagya ay biglang tumaas ng kaunti ang temperatura ng apoy at magiging sanhi ng tuluyang pagkasira ng green spirit pill na ito. Ang huling yugto ng pag-init at pagpapakain ay nagpatuloy ng halos kalahating oras. Nang makita niya na ang puting kulay na pill line sa maputlang berdeng medicinal pill ay gumapang hanggang sa matapos ang isang bilog, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Xiaoyan. Isang pag-iisip ang pumasok sa kanyang isipan at ang puting kulay na apoy, na binalot ng espiritual na lakas, ay mabilis na naalis sa labasan ng apoy. Sinenyasan niya ang kanyang kamay at muling lumiit ang apoy sa madilim at itim na singsing. Binaliktad ni Xiaoyan ang kanyang kamay at lumitaw ang isang bote ng jade. Isang emerald green medicinal pill ang bumaril mula sa medicinal cauldron at sa wakas ay tumigil, nasuspine sa harap ni Xiaoyan, bago niya ito inimbak sa bote ng jade ng nakangiti. 2 2-lined green spirit pill at isang 3-lined green spirit pill. Ito ang aking puhunan para yumaman. Pinunasan ni Xiaoyan ang malamig na pawis na naipon sa kanyang noo. Tiningnan niya ang 3 bote ng jade. Ang masaganang mga natamo ay nagtulak sa karamihan ng pagod na pumuno sa kanyang isipan. Matapos makapasok sa Black Corner region, sa wakas ay nalaman niya kung gaano siya kapos sa pera. Ang pagpino sa Spiritual Recovery Purple Pill ay nangangailangan ng malaking halaga ng pera. Ang pagpino sa tinatawag na Ground Spirit Pill ay nangangailangan din ng malaking pera. Ang kabuuan ng lahat ng mga obligasyong ito ay talagang naging dahilan upang maramdaman ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Crack! Habang iniimbak ni Xiaoyan ang mga bote ng jade sa kanyang storage ring, isang mahinang ingay ang biglang tumunog mula sa kanyang harapan. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo para tingnan. Ang crack line sa medicinal cauldron ay unti-unting lumaki hanggang sa tuluyang nabasag ang kaldero na may malinaw na tunog, naging mga pira-piraso na nagkalat sa buong mesa. Medyo hindi nakaimik si Xiaoyan habang nakatingin sa sirang medicinal cauldron. Ngumiti siya ng mapait at sinabing, "May pera din na kailangan para makabili ng isa pang kalderong panggamot. Sa ngayon, pupunta muna ako sa auction house." Battle Through the Heavens. Kabanata 389. Black Mark Auction House. Nakatayo si Xiaoyan sa dulo ng kalye kung saan magulo ang trapiko ng tao. Itinaas niya ang kanyang ulo, at pinagmasdan ang auction house sa kanyang harapan, na hindi mapapantayan ang laki. Hindi napigilan ng kanyang bibig ang pagpapakawala ng gulat na buntong hininga. Noon, nang makita niya ang auction house headquarters ng Primer clan sa Jiama Empire, medyo nabigla siya sa laki nito. Gayunpaman, hindi inaasahan na napagtanto niya na ang Primer auction house ay walang alinlangan na walang halaga kung ihahambing sa auction house na ito, na tinatawag ding Black Mark, ngayong nakarating na siya sa Black Mark City. Mayroong mahigit 10 walang malasakit na mukha, nakasuot ng itim na makapangyarihang mga lalaki, na may dalang matatalim na sandata sa kanilang baywang, sa labas ng Black Mark Auction House. Ang kanilang mga titig, na kasing talom ng mga agila, ay paulit-ulit na tumatawid sa daloy ng tao na dumarating at umaalis. Mula sa mahinang presensya na umaagos mula sa mga katawan ng mga lalaking ito, 5 sa kanila ay talagang nasa klase ng Daoshi, habang ang iba ay nasa paligid ng tuktok ng antas ng Daozi. Mayroon ng mga tao sa klase ng Daoshi kabilang sa mga walang ingat nilang inutusan na bantayan ang pasukan. Lumalabas na talagang malakas ang lakas nitong 8 gates. Hindi bababasa,
Ang Primer Clan ay mag-aatubili na gamitin ang Daoshi Practitioners upang bantayan ang mga pinto. Isang malaking itim na roba ang mahigpit na nakapulupot sa katawan ni Xiaoyan habang dahan-dahan niyang ibinababa ang kanyang ulo. Ang anino ng Daopang ay ganap na tumakip sa kanyang mukha. Sa Black Corner Region, itong lubos na magulong lugar, hindi niya naisip na ang walang ingat na paglalantad sa kanyang hitsura ay isang matalinong desisyon. Sinundan ni Xiaoyan ang agos ng mga tao at dahan-daang pumasok sa auction house. Ang malawak na espasyo sa loob nito ay naging dahilan upang muli siyang mawalan ng pag-iisip. Agad siyang nakabawi at dinala siya ng kanyang mga yabag sa gitna ng bulwagan. Isang napakalaking screen ang nakasabit sa paligid sa loob ng auction house na ito, na nag-scroll sa hindi mabilang na bilang ng mga item, na ibinebenta sa auction na ito. Halos sinulyapan ito ni Xiaoyan, ngunit wala siyang natuklasan na sobrang bihira. Malamang na ang mga espesyal na item na ito ay ginamit bilang mga bagay na mangibabaw sa auction at hindi ipinakita upang mapanatili ang kanilang lihim. Siyempre, ang ilan sa mga paksayon, na medyo malakas, ay natural na makakagamit ng iba pang mga channel upang magtanong tungkol sa mga kayamanan na mangibabaw sa auction. Nilaybot ng tingin ni Xiaoyan ang kanyang paligid bago tuluyang huminto sa isang pinto patungo sa isang silid upang siyasatin ang mga kayamanan. Bahagya siyang nag-alinlangan bago dahan-daang pumasok dito. Sa pagpasok ng katawan ni Xiaoyan sa pintuan sa tinatawag na Treasure Inspecting Room, medyo natigilan siya nang mapagtanto na ang medyo malaking silid na ito ay maayos na nahahati sa mahigit 100 mas maliliit na sikretong silid. Ito ay malamang na isang hakbang sa pag-iwas na idinisenyo upang maiwasan ang paglantad ng mga kayamanan. Kakapasok lang ni Xiaoyan sa Treasure Inspecting Room na ito nang lumakad pasulong ang isang sexily clad na babaeng katulong. Ang kanyang pambabae na boses ay naglabas ng isang kaakit-akit na pakiramdam. Ito sir, narito ka ba para mag-inspection ng isang kayamanan o narito ka ba para magsagawa ng pagsusuri ng presyo upang mapadali ang auction? Ang huli. Sinadya ni Xiaoyan na pinigilan ang kanyang boses hanggang sa medyo namamaos ito. Sumunod ka sa akin. Ngumiti nang nakakaakit ang babaeng katulong at tumalikod. Ang kanyang baywang na parang ahas ng tubig ay umindayog at nakabuo ng isang lubhang kaakit-akit na arko. Kung titingnan ito ng isang tao ng masyadong mahaba, ito ay talagang magiging sanhi ng isang masamang apoy na tumaas sa loob ng ibabang tiyan ng isa. Lumilitaw na ang mga babaeng katulong dito ay sumailalim sa espesyal na pagsasanay kung paano dagdagan ang kanilang pagiging kaakit-akit sa limitasyon nito sa paningin ng mga lalaki. Ang tingin ni Xiaoyan ay nakalawit sa loob ng anino ng Daopang. Hindi niya pinansin ang mapang-akit na katawan ng babaeng katulong. Sa Black Corner Region, na isang napakagulong lugar, kahit na ang isang babae na walang lakas na magtali ng manok ay maaari ding maging sanhi ng isang tao na makatanggap ng matinding pagkabigla. Sa makatuwid, si Xiaoyan ay hindi naglakas loob na isipin na magkaroon ng anumang pakikipag-ugnayan sa mga kababaihan dito. Sumunod si Xiaoyan sa likod ng babae at naglakad ng 12-12 metro bago tuluyang huminto ang huli sa harap ng isang maliit na lihim na silid. Magalang siyang yumoko kay Xiaoyan at ngumiti habang sinabi, Mister, maaari mong ibigay ang mga bagay na gusto mong i-auction sa Grandmaster sa loob upang suriin at i-verify. Pagkatapos nito, makakakuha ka ng upuan na may magkakaibang grado sa auction fair depende sa kung gaano kahalaga ang mga bagay na sinusubukan mong i-auction. Tumanggo si Xiaoyan. Dahan-dahan niyang itinulak ang kulay itim na kahoy na pinto at pumasok. Pagkatapos nito, marahan niyang isinara ang pinto. Maliwanag ang ilaw sa maliit na silid. Isang matandang lalaki, na medyo maputi ang buhok, ay gumagamit ng kanyang matalim na titig upang siyasatin si Xiaoyan. Dahil ang huli ay ganap na natatakpan ng itim na damit, nahirapan siyang makakita ng anumang bagay na kapansin-pansin. Mangyaring umupo ka, walang pakundangang itinuro ng matanda ang isang upuan sa harapan niya. Natapos niyang ayusin ang ilan sa mga tool na kailangan para siyasatin ang mga bagay na isusubasta bago ibinaba ang kanyang ulo at mahinang sinabi. Ilabas mo ang mga bagay na gusto mong i-auction. Nanatiling tahimik si Xiaoyan. Hindi siya nagsalita habang winawagayway ang kanyang kamay at 3 maliliit na bote ng jade ang lumabas sa mesa. Mga gamot na table task.
Medyo natigilan ang matanda nang marinig ang tunog ng mga bote ng jade na bumabangga sa ibabaw ng mesa. Huminto ang kanyang tingin sa bawat isa sa tatlong maliliit na bote ng jade at isang kakaibang kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Nagsuot siya ng isang pares ng manipis, transparent na guwantes at maingat na kinuha ang isang bote ng jade at itinapat ang bote ng jade hanggang sa lumabas sa kanyang palad ang maputlang berdeng kulay na spherical medicinal pill. Inilagay niya ito sa ilalim ng kanyang ilong at sumangot, habang ang kanyang tingin ay huminto sa berde at lila na pill lines sa tableta. Napaisip siya saglit bago nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Sa gulat na boses, sinabi niya, "Ito ay isang two-line green spirit pill." Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Paus pa rin ang boses niya. "Dahil narinig mo na ang two-line green spirit pill, sa palagay ko dapat mo ring malaman ang epekto nito. Tulungan akong tansyahin ang presyo ng listahan. Kailangan ko munang suriin ito." Umiling ang matanda. Pagkatapos ay inilabas niya ang kakaiba at kakaibang mga kasangkapan at nagsimulang kalikutin ang gamot na tableta. Pagkaraan ng mahabang panahon na ipagpatuloy ang ganito, sa wakas ay tumigil siya. Ang kanyang tingin ay may karagdagang kakaiba nang iangat niya ang kanyang ulo pabalik upang tingnan si Xiaoyan. Sa pamamagitan ng mas malalim na kahulugan sa kanyang mga salita, sinabi niya, "Ito nga ay isang two-line green spirit pill. Bukod dito, ang kalidad nito ay medyo mataas. Kahit na ang isang ordinaryong Tier 4 alchemist ay mahihirapang gumawa ng pill na may ganitong uri ng kalidad." Ayon sa paraan na ginagamit ng Black Corner Region sa pagtatansya, ang batayang presyo para sa two-line green spirit pill na ito ay dapat na humigit kumulang 300,000 ginto. Kung dadalhin mo ito sa auction at makatagpo ang ilang mayaman at makapangyarihang paksayon na nakikipagkumpetensya sa isa't isa, hindi magiging mahirap para sa iyo na i-auction ito ng higit sa 500,000 ginto. Pagkatapos ay tingnan mo ito. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Mas mataas na ang presyong ito kaysa sa kanyang tinansya. Kaagad, tinulak niya ang bote na naglalaman ng three-line green spirit pill. Bahagyang nagulat ang matanda. Kinuha niya ang bote at pinayagang lumabas ang mala emerald na spherical medicinal pill sa loob. Gayunpaman, nang dama po ang kanyang tingin sa tatlong pabilog na pill line sa katawan ng tableta, sa wakas ay lumitaw ang kaseryosohan sa kanyang kalmadong mukha. Ang pagkakaiba sa pagitan ng two-line green spirit pill at three-line green spirit pill ay maaaring isang linya lamang, ngunit ang kanilang mga presyo ay parang dalawang magkaibang mundo. Ang isang two-line green spirit pill ay maaaring magkaroon ng epekto ng pagtulong sa isang doshi na malagpasan ang huling hadlang at umabant, ngunit makakatulong lamang ito sa pagtaas ng lakas ng isang tao ng isa o dalawang bituin. Bukod dito, ang mga pagkakataon na makatanggap ng backlash ay medyo malaki. Sa kabilang banda, kapag ang isa ay matagumpay na nakainom ng three-line green spirit pill, hindi lamang ang isa ay makakalusot sa hadlang, ngunit ang isa ay maaaring magkaroon din ng lakas ng isang tao na biglang tumaas ng 3 bituin. Siyempre, ito ay maliban na ang taong umiinom ng tableta ay sadyang hindi pinaghigpitan ang kanilang lakas mula sa pagtaas. Noon, nang inumin ni Xiaoyan ang three-line green spirit pill, sinadya niyang idineposito ang nakapagpapagaling na epekto sa loob ng kanyang katawan dahil sa kanyang takot na ang kanyang lakas ay tumaas ng masyadong mabilis, na magreresulta sa kanyang pagkawala ng tumpak na kontrol sa kanyang katawan. Nang ma-activate ang medicinal strength sa bandang huli, ito na naman ang naging dahilan ng kanyang lakas na pumailang-lang. Mula dito, makikita ng isa ang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng three-lined at two-lined na mga table tasks. Sa puntong ito, alam na alam ito ng matandang nakakita ng hindi mabilang na mga kayamanan. Kaya naman, baka sa mukha niya ang labis na pag-usisa at pagkaseryoso. Three-lined green spirit pill. Maingat na pinagmasdan ng matandang lalaki ang emerald medicinal pill habang nagsasalita siya sa isang nakatulala na malambing na boses. Oo, bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Mahusay na bagay. Napatikip ng bibig ang matanda. Kahit nasanay na siyang makakita ng mga kayamanan, nagbigay din siya ng ganoong ebalwasyon. Medyo nag-alinlangan siya bago sinabing, ang batayang presyo ng auction ng three-line green spirit pill na ito ay maaaring itakda sa humigit kumulang 700,000.
Pagkatapos sumailalim sa mga nakikipagkompetensyang bid, sa tingin ko ay maaari itong ibenta ng humigit kumulang 700,000 o higit pa. Tahimik na tumango si Xiaoyan sa kanyang ulo. Sa kanyang puso, hindi niya napigilan ang paghugot ng mahabang buntong hininga. Ang kabuuan ng mga halaga ng 3 green spirit pills na ito ay halos 2 milyon. Ang halaga ng pera ay talagang dumating sa isang nakakatakot na paraan. Hindi nakakagulat na ang pagiging alchemist ay isang hanap buhay na hindi nagkukulang ng pera para gastusin. Ang ganitong uri ng kumikitang bagay ay talagang magiging sanhi ng pagbagsak ng iba pang mga trabaho mula sa inggit. Siyempre, malinaw din na alam ni Xiaoyan na ang ganitong uri ng kumikitang kalakalan ay binuo sa pagkakaroon ng sapat na mataas na pagkakataon ng tagumpay. Pagkatapos ng lahat, kapag ang karamihan sa mga alchemist ay nagpino ng mga medicinal pill, kung minsan ay magtatagumpay lamang sila minsan sa bawat 10 pagtatangka. Ang mga sangkap na kailangan upang pinuhin ang 3-line green spirit pill ay magdadagdag ng hanggang sa halos 60 o 70,000 gintong barya. Nang dumating ang oras na iyon, kahit na sila ay naging matagumpay ng 1 beses sa 10 beses, malamang na sila ay makakabawi lamang. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ng alchemist sa mundong ito ay nagkaroon ng tulong ng isang napakaraming karanasan na si Yao Lao, pati na rin ang isang heavenly flame, na parehong napakalaking tulong. 2 2-line green spirit pill at isang 3-line green spirit pill. Mister, ang halaga ng mga bagay na gusto mong ibenta sa aming auction ay umabot na sa second class VIP grade ng aming Black Mark Auction House. Ito ang seat number mo. Opisyal na magbubukas ang auction fair mamayang hapon. Pagdating ng oras na iyon, mangyaring umupo sa iyong itinalagang upuan. Maingat na iniligpit ng matanda ang mga medicinal pill at naglabas ng isang card na gawa sa kulay berdeng esmeralda mula sa counter, na pagkatapos ay ibinigay niya kay Xiaoyan. Tumango si Xiaoyan nang matanggap niya ang emerald card. Nagtanong siya, "Pwede na ba akong umalis?" "Hihihi. Mister, mangyaring gawin ang gusto mo." Nakangiting sagot ng matanda pagkatapos niyang maingat na ibalik ang 3 green spirit pill. Marahil ito ay dahil sa mga tabletang ito, ngunit ang kanyang kasalukuyang saloobin kay Xiaoyan ay medyo bumuti. Si Xiaoyan ay hindi na nagsalita ng anumang bagay na walang kaparerikan pagkatapos marinig ito. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad patungo sa pinto, binuksan ito, at lumabas. Napatingin ang matanda sa pinto na unti-unting sumasara at narinig ang mga yabag na unti-unting lumalayo. Marahang kumatok ang daliri niya sa ibabaw ng mesa. Maya-maya pa, ibinaba niya ang kanyang ulo, at tiningnan ang 3 green spirit pills, na naimbak ng maayos. Isang kakaibang ekspresyon ang bumungad sa magulo niyang mata. Hindi ko pa nakikita ang taong ito dati. Para makapaglabas ng 3 green spirit pill ng ganoon kadali, malamang na isa siyang alchemist. At saka, hindi dapat mababa ang kanyang antas. Ang kanyang kamay ay tumapik sa isang bahagi ng mesa, at ang dingding ng sikretong silid ay biglang at dahan-daang bumukas, na nagpapakita ng isang maliit at madilim na butas. Kinuha ng matanda ang 3 green spirit pills, tumalikod at naglakad papunta sa butas. Ang kanyang malambot na boses ay bumubulong ng mga salita na tahimik na umalangaw-ngaw sa loob ng lihim na silid. Ang isang alchemist na maaaring magpino ng isang medicinal pill ng isang tier tulad ng 3-line green spirit pill ay hindi rin karaniwang nakikita sa Black Corner region. Sa tingin ko ay magiging interesado ang leader sa ganoong tao. Battle Through the Heavens. Kabanata 370. Ang simula ng auction. Nang makalabas siya sa Black Mark Auction House, dirdiretsong naglakad si Xiaoyan pabalik sa inn na tinutuluyan niya. Nagpahinga siya sa kanyang maliit na silid hanggang sa oras na para magsimula ang auction. Noon lamang siya lumabas sa kanyang training mode at isinuot ang kanyang malaki at itim na robe, ganap na nagpasigla. Pagkatapos ay umalis siya sa inn sa isang matatag na bilis, muli na naglakad patungo sa lugar ng auction. Nang dumating si Xiaoyan sa pasukan ng auction house, ang napakalaking, halos puno na, nagkakagulong mga tao na may mga ingay na pumutok sa langit, ang naging dahilan upang siya ay bahagyang mapurol. Hindi niya inaasahan na ang Great Auction Fair ay talagang makakaakit ng napakaraming tao. Talagang karapat-dapat itong tawaging isang grand event sa Black Corner region.
Sinubukan ni Xiaoyan na sumiksik sa traffic ng tao bago siya umatras ng medyo walang magawa. Ang Black Corner region na ito ay hindi maikukumpara sa Jiama Empire. Kung puputulan ng isa ang pila dito, magkakaroon kaagad ng 12-dosenang kamao na marahas na ibinabato. Pagkatapos ng lahat, ang ugali ng mga tao sa loob ng Black Corner region ay hindi kasing amo ng mga nasa labas ng mundo. Kung mayroon silang anumang hindi pagkakasundo, ang pagguhit ng kanilang mga kutsilyo at paghak sa iba ay isang bagay na karaniwang nakikita. Umalis si Xiaoyan sa agos ng tao, na walang tigil na sumisigaw. Lumipat ang tingin nito sa kanya at agad na huminto sa ibang pathway, maliban sa main entrance ng auction house. Kung ikukumpara sa lugar na ito, ang pasukan ay isang ganap na kakaibang eksena. Ang maluwang na daanan ay natatakpan ng pulang carpet at mayroong mahigit 10 lalaking nakasuot ng itim na may malamig na ekspresyon na nakaistasyon sa paligid ng lugar. Ang nangingibabaw na makapal, madilim na presensya na bahagyang naglalabas mula sa kanilang mga katawan ay natakot sa mga tao sa tabi nila hanggang sa hindi sila naglakas loob na sumiksik. Sa makatuwid, nagresulta ito sa isang walang laman na lugar na nabuo sa landas doon. Nang damilat ang tingin ni Xiaoyan, nagkataon niyang nakita ang isang grupo ng mga tao na naglalakad papunta sa red-colored carpeted pathway. Ang kanyang tingin ay dumaan sa grupong ito ng mga tao, at sa wakas ay huminto sa isang medyo sobrang putla, guwapo, binata sa gitna. Sa kanyang panlabas na anyo, ang kanyang edad ay parang nasa 24 o 25 taong gulang. Gayunpaman, mula sa maliit na pag-alon ay nagdulot ng paminsan-minsang paglabas ng enerhiya mula sa loob ng kanyang katawan, ang kanyang lakas ay malamang na nasa paligid ng Dowling class. Ang taong ito. Ang lakas niya. At saka, bata pa siya. Mukhang ang Black Corner region na ito ay talagang lugar kung saan nagtatago ang mga tigre at dragon. Medyo nagulat si Xiaoyan habang tinitigan niya ang binata na may maputlang ekspresyon, habang siya ay bumubulong sa kanyang puso. Hihihi. Tumingin ka doon. Parang mga tao sa blood sect. Talagang grupo sila ng mga malalakas na kasamahan. Ang nasa gitna dapat ay ang junior sect leader, Fan Ling, tama ba? Hihihi. May kinalaman daw sa kanya ang pagkawala ng isang elder ng 8 gates hindi pa nagtagal. Ang dugo ng kanyang buong katawan ay natuyo, tila ang kanyang dugo ay ganap at pilit na pinatuyo ng isang tao. Tanging ang blood sect lamang ang magkakainteres sa mga ganoong bagay. Sadyang hindi inaasahan na talagang naglakas loob pa rin siyang pumunta sa lumang pugad ng 8 gates. Ano ang hindi niya pinangarap na gawin? Ang kanyang ama ay isang malakas na tao na niranggo sa ika-5 sa Black Rankang. Si Yuan Yu ay napakalayo sa kanya. Bukod dito, ang lakas ng blood sect ay mas malaki kaysa sa 8 gates. Manggahas ba silang hawakan si Fan Ling dito? Hindi ba sila matatakot na ang kanyang ama ay magdala ng mga tao, at hugasan ng dugo sa kanyang galit ang Black Mark City? Biglang namulat si Xiaoyan nang marinig niya ang mga pribadong pag-uusap na ipinadala mula sa daloy ng tao. Ang kanyang tingin ay muling napako sa mukha ng binata, at naalala ang pangkat na tinatawag na blood sect sa kaibuturan ng kanyang puso. Tila nakaramdam ng kakaibang titig, ang binata, na papasok na sana sa auction house, ay biglang huminto sa kanyang mga hakbang. Bahagyang itinagilid niya ang kanyang ulo at ang kanyang sobrang lamig na mga mata, na walang kahit katiting na emosyon, ay tumingin ng diretso kay Xiaoyan, na ang buong katawan ay nakatago sa isang itim na damit, nakatayo sa di kalayuan. Agad siyang nagtaas ng kilay, saglit na nag-alinlangan bago pumasok sa auction house habang may pagdududa sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang Black Corner region na ito ay tila walang maraming normal na tao. Ang makapal at malamig na titig ng binata ay naging sanhi ng pakiramdam ni Xiaoyan na tinitigan siya ng isang paniki ng dugo mula sa kadiliman. Ibinuka niya ang kanyang mga kamay habang tumatawa ng mapait sa kanyang puso. Hindi nagtagal pagkatapos pumasok ang grupong iyon ng mga tao mula sa blood sect sa auction house, may ilang grupo ng mga tao ang pumasok kaagad pagkatapos nila. Ang mga taong ito, nang walang pagbubukod, ay mga tao mula sa malalakas na paksayon sa loob ng Black Corner region, kung ihahambing sa mga pribadong bulong sa paligid. Ito ay talagang isang eye-opener para kay Xiaoyan.
Tiningnan ni Xiaoyan ang walang laman at tahimik na carpet na daanan. Pagkatapos ay tiningnan niya ang pangunahing pasukan, na puno ng mga tao, at hindi niya maiwasang hindi makapagsalita. Ang mayroon lang sila ay ilang sirang VIP card. Ano ang dapat ipagmalaki? Ang 8 gates na ito ay may mga mata lamang para sa pera. Ang dating ako sa pinakakaunti ay nag-auction ng mga bagay na nagkakahalaga ng mahigit 50 lampas sa libo, ngunit hindi ko nakikitang binibigyan nila ako. Habang ang tingin ni Xiaoyan ay tumatawid sa carpeted pathway, isang payat na lalaki sa kanyang tabi, na katulad na tinulak palabas ng agos ng tao, ay tumingin din sa carpeted pathway at hindi sinasadyang nagmura ng mahina. Pero sa mga mata niya, halatang sobrang inggit siya. VIP card. Gumalaw ang puso ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Naalala rin niya na ang mga taong iyon kanina ay tila naglabas ng card mula sa loob ng kanilang manggas nang pumasok sa pathway. Kinapa niya ang kanyang storage ring at isang emerald card ang tumalon. Naalala ni Xiaoyan na sinabi ng matandang lalaki sa treasure inspection room na ang bagay na ito ay pangalawang grade VIP card, hindi ba? Anong tinitingin-tingin mo? Nililigawan mo ba si kamatayan? Tila naramdaman ang titig ni Xiaoyan, na nakabalot ng itim na roba, na inihagis. Ang payat na lalaki ay agad na nagpakita ng mabangis na ekspresyon at mabangis na nagsalita. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang baliw na lalaki na ito at diretsyong naglakad patungo sa carpeted pathway sa ilalim ng nakatulala na tingin ng huli. Ang taong ito. Napakunot ng noo ang payat na lalaki nang makita ang aksyon ni Xiaoyan. Kanina, nakita rin niya si Xiaoyan na napisil mula sa agos ng tao. Sa makatuwid, natural na hindi niya iisipin na ang lalaking ito, na napakarumi ang pananamit, ay talagang maaaring magkaroon ng VIP card nitong Black Mark Auction House. Pagkatapos ng lahat, ang mga nagmamay-ari ng card ay maaaring mula sa ilang paksayon na medyo malakas, o ang mga nag-auction ng higit sa 2 milyong gintong barya na halaga ng mga kalakal upang bahagya lamang makakuha ng ikatlong baitang VIP card. 2 milyon. Para sa karamihan ng mga tao sa loob ng Black Corner region, ang presyong ito ay isang napakalaking halaga na maaasahan ng isa, ngunit hinding-hindi makukuha. Ang puntong ito ay makikita kung paano nakakuha lamang si Xiaoyan ng 5,000 gintong pabuya para sa pagprotekta sa duo sa lahat ng paraan. Si Xiaoyan ay isang dadoushi, ngunit napakababa pa rin ng kanyang kabayaran. Dapat malaman na ang isang dadoushi ay karapat-dapat na magsimula ng isang clan sa Jiama Empire. Sa mundong ito, hindi ganoon kadali kumita ng pera. Kung hindi, ang ilang dadoushi, dowling, o maging si dawang sa loob ng Black Corner region ay hindi makakaswap ng napakababa na kailangang maging mga mamamatay tao. Siyempre, ito ay natural na hindi kasama ang alchemist, na isang trabaho na naging sanhi ng mga tao na walang katulad na inggit. Pagkatapos ng lahat, ang malupit na inborn na mga kinakailangan ng isang alchemist ay nag-alis ng halos 70% ng mga tao sa isang punto kung saan maaari lamang nilang pangarapin ito. Dahil sa mga kadahilanang nabanggit sa itaas ay tahimik na kinutya ng lalaking payat si Xiaoyan nang makita niya ang aksyon ni Xiaoyan. Siyempre, hindi nagtagal ang kanyang pangungutya at ang kanyang mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha ay bumaba sa paninigas. Ito ay dahil si Xiaoyan ay huminto lang saglit sa carpeted na daanan bago siya nagyabang papunta sa walang katulad na malambot na red carpet na iyon. May VIP card siya tapos nandito rin siya para mag-ipit. May problema ba siya? Medyo namumula ang mga mata ng lalaking payat dahil sa inggit. Ito ay lalo na nang lumingon si Xiaoyan at tumingin sa kanyang direksyon pagkatapos pumasok sa auction ground. Galit na galit ang payat na lalaki na iyon kaya nagkamot ng ulo. Malinaw niyang naramdaman na may mapanuksong titig na nanlilisik sa kanya sa ilalim ng itim na damit. Medyo madilim ang ilaw nang pumasok si Xiaoyan sa tunnel. Lumipat siya sa koridor hanggang sa dulo bago siya lumiko. Agad-agad, lumitaw ang isang napakalaking lugar ng auction sa paningin ni Xiaoyan, na naging dahilan upang makalanghap siya ng malamig na hangin. Ang auction ground na ito ay mas malaki kaysa sa anumang auction ground na nakita ni Xiaoyan sa kanyang buhay. Ang mga nakapak na upuan at ang auction platform na iyon, na tila ganap na ginawa mula sa matingkad na mga kristal, ay naging dahilan upang masilaw ang mga tao. Mister,
Pwede ko bang tanungin kung ano ang seat number mo? Habang si Xiaoyan ay nakamasid sa tanawin, isang magandang babaeng katulong ang mabilis na lumapit at nagtanong ng may paggalang. Hindi sumagot si Xiaoyan. Diretso niyang inabot ang emerald card. Nang makita ng babaeng katulong na iyon ang kulay ng card, isang kakaibang kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang kanyang saloobin ay naging mas magalang. Bahagyang yumoko, malumanay niyang sinabi. Mister, mayroon kang pangalawang baitang VIP card. Sumunod ka sa akin. Nang matapos niyang sabihin ito, ang babaeng katulong ay nagmamadaling pinamunuan, habang si Xiaoyan ay dahan-daang umindayog malapit sa likuran. Ang babaeng katulong ay nag-shuttle sa loob ng napakalaking auction ground ng halos 10 minuto bago siya huminto sa isang lugar na malapit sa Crystal Auction Platform. Tinuro niya ang isang upuan at ngumiti kay Xiaoyan bago yumoko at saka umatras. Umakyat si Xiaoyan sa maluwag at napakagandang upuan bago umupo. Ang malambot na pakiramdam ay halos naging sanhi ng kanyang katawan na magkaroon ng udyok na pumulupot sa loob nito. Lumingon si Xiaoyan at tiningnan ang mga ordinaryong upuan sa likod. Hindi niya sinasadyang huminga muli ng hangin. Ito ay isang pribilehiyo na ipinanganak ng pera. Habang nakaupo siya sa upuan, biglang kumunot ang kilay ni Xiaoyan. Inangat niya ang kanyang ulo at dumapo ang kanyang tingin sa isang hilera ng mga upuan sa hindi kalayuan sa kanyang harapan. Nakikita niya na ang junior sect leader ng blood sect, si Fan Ling, na lumitaw sa pasukan kanina, ay nakatingin sa kanya na may kakaibang tingin. Ang mga kilay ni Xiaoyan, sa ilalim ng anino, ay bahagyang magkadikit. Hindi niya ito pinansin at diretsong pumikit, tahimik na naghihintay sa pagsisimula ng auction. Junior sect leader, ano ito? Unti-unting binawi ng maputlang mukha at makisig na binata ang kanyang tingin. Sa kanyang tagiliran, mahinang tanong ng isang matanda na may katulad na maputlang mukha. Wala lang, pakiramdam ko medyo kakaiba yung taong yon. At saka kapag nakikita ko siya, kakaiba talaga yung nararamdaman ko sa puso ko. Nang magsalita siya sa puntong ito, si Fan Ling ay tumawa ng mapanokso habang umiiling siya. Hihihi. Junior sect leader ay dapat mali ang naramdaman. Bagamat ang chi technique ng ating blood sect ay sobrang dilim at malamig at natural na natatakot sa ilang matinding apoy, walang gaanong tao sa buong Black Corner region na nagtataglay ng apoy ng ganoong klase. Natatawang sabi ng matanda. Siguro. Tumango ang binata. Ang ilang mga tao na nagtataglay ng ganoong uri ng siga ay mga malalakas na tao sa tuktok sa loob ng Black Corner region. Ang taong ito na nakaitim na damit, sa kabilang banda, ay malinaw na wala sa kanila. Kaagad, tumigil siya sa pagkakaroon ng ligaw na pag-iisip at ang kanyang tingin ay itinapon patungo sa kristal na plataporma. Sa mahinang boses, bumulong siya. Siguro kung totoo ba talaga ang balita. Kung totoo nga, sinabi ni tatay na dapat nating makuha ito kahit anong mangyari. Hihihi. Junior sect leader, makatitiyak ka na tahimik na ginawa ng sect leader ang lahat ng paghahanda. Kahit na mahulog ang bagay na iyon sa kamay ng ibang tao, hindi siya makakalakad ng higit sa 5 kilometro mula sa Blackmark City. Madilim na tumawa ang matanda. Mabuti sana iyon. Isang madilim at malamig na arko ang nabuo sa mukha ng binata. Unti-unti din niyang ipinikit ang mga mata at tahimik na hinintay na magsimula ang auction. Habang nakapikit si Fan Ling, tahimik na nagbubulungan ang ilang paksayon sa hindi kalayuan sa kanila. Kung maririnig ng isa ang kanilang mga pag-uusap, matutuklasan ng isa ang isang bagay na karaniwan, na ang lahat ng kanilang mga pag-uusap ay may kinalaman sa isang tiyak na misteryosong bagay. Bukod dito, ang bagay na ito ay lumilitaw na ang huling item na isusubasta sa auction fair. Mga kalahating oras matapos ipikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata, isang malinaw na tunog na gong ang dahan-daang umalangaw sa loob ng auction ground. Nang marinig ang tunog na gong na ito, umatras si Xiaoyan mula sa kanyang training mode, at ang ingay ay parang ilang mahiwagang tunog na bumubuhos sa kanyang isipan, na naging sanhi ng kanyang marahas na pag-iling. Noon lamang niya napanatili ang kanyang kalmado. Inangat niya ang kanyang ulo at pinagmasdan ang maliwanag at kristal na plataporma. Sa sandaling ito,
May isang matandang maputi ang buhok na tila isang auctioneer na nakatayo ng may ngiti dito. Sa wakas ay magsisimula na. Marahang mamulong si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang napakalaking lupa, na tila napakasikip na ito ay ganap na puno. Ang kanyang maitim at itim na mga mata ay naglalaman ng isang halatang pag-asa.